Baterya nitong Xiang. Bakit siya 200, ako 480? Matagal ka ng customer. Kung hindi ko kayo lolokohin, sino pa? Doon ko lang naisip. Sa kanyang paningin, ang salitang matagal ng customer ay isang tupa na dapat katayin. Pinagdaraanan ko ito sa loob ng 3 taon. At sa pagkakataong ito, hindi ko na ito lulunukin. Nandito na naman si Xiaolin. Boss Zhao. Hindi na umabot ang sasakyan. Nakasakay na kalahati, naubos na ang baterya. Baka sira na ang baterya. Luma na ang baterya, wala nang pag-asa. Ang sasakyan mo ay araw-araw na tumatakbo ng mataas na intensidad. Malaki ang pagkonsumo ng baterya. Magkano ang kapalit? Ang orihinal na mas maganda ay 480. Kung gusto mo ng mura, mayroon din akong higit sa 200. Yung ganon 2 buwan lang namamagana. Pagdating ng panahon, kailangan mo pang palitan, hindi sulit. 480, iyon ang 2 araw kong kinita sa hirap. Pwede bang babaan nyo pa ang presyo, Boss Zhao? Araw-araw kasi akong nagde-deliver ng pagkain. Xiaolin, sino ba talaga ang may kasunduan dito? Ikaw na ang matagal ng suki. Hindi ko naman siya pwedeng lokohin. Pinakamababa na ang presyo na kaya kong ibaba sa'yo. Ikaw na ang bahala kung gusto mong tanggapin o hindi. Matagal ng suki. Sobrang bilis niyang sabihin ang 3 salitang iyon. Ngumisi ako at nag-scan ng NID code. 480. Mabagal ka muna sa biyahe, ingat sa daan, maliit na lin. Kagabi, sira na rin ang baterya ko. Pinagawa ko sa Mankang. Ay, kakalabas ko lang kagabi. Nagpalit ako ng baterya, umabot ng 480. Magkano? 480. Na-scam ka siguro. Yung baterya ko walang sira. Kaya lang, nagkaroon lang ng contact na hindi maganda. Nilagyan niya ng papel de sandpaper. At inayos ulit. Humingi siya ng 200 sa akin. Masyado pang mahal. Pareho lang ang problema sa 200. Xiaolin, mukhang wala talagang ring ang bateryang ito mo. Baka naman ginawang tupa ka lang. Bigla na lang hindi masarap ang buong kahon ng pagkain ko. Boss Zhao, may itatanong ako sa'yo. Yung baterya ko kahapon talagang sira na. Bakit, hindi gumagana ang pinalitan? Si Lao Zhu ay may parehong modelo ng sasakyan sa akin. 2 araw na ang nakalipas, pumunta siya sa'yo. Nilinis mo ang interface niya at siningil siya ng 200, ako naman. Diretso mo akong pinabayaan na palitan ang baterya at siningil ng 480. Xiaolin, parang nakikinig ka sa hangin. Bawat sasakyan ay may kanya-kanyang sitwasyon. Ano ang hindi pareho? Nasaan ang baterya ko? Maaari mo bang ipakita sa akin ang pinalitan? Tinapon ko na kanina. Mga piraso ng sasakyan na pinalitan. Sino ang mag-iwan niyan sa'yo? Boss Zhao, sabihin mo na ang totoo. 3 taon na akong nagde-deliver. 3 taon na akong nagpapagawa sa'yo. Bawat beses, pinalitan mo ako ng ganito at ganyan. Si Lao Zhu ay unang dumating. Nakatipid ka sa kanya. Bakit ganon? Xiaolin, gusto mo bang marinig ang totoo? Ikaw ay matagal ng kliyente. Bilang matagal ng kliyente, handa akong alagaan ang sarili ko. Sa mga bagong kliyente, kailangan kong makuha ang loob nila. Kailangan kong bigyan sila ng kaunting benepisyo. Ikaw, matagal ka nang hindi makaalis sa kalsadang ito. Nagmamadali kang gumamit ng sasakyan. Hindi mo naman alam ang negosyo. Kung hindi mo sila papahirapan, sino ang papahirapan mo? Nagmamadali akong mag-deliver, pagod na ako. Ganyan mo lang ako pinapahirapan. Ay, ano namang masama sa pagde-deliver? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka makabigay ng 12 pesos. Noon ang mahal, sana'y hindi ka na nagpalit noon. Ngayon, maayos na ang takbo ng sasakyan. Babalik ka dito para magbayad sa akin. May kwenta ba yon? Hindi ito tungkol sa pera. Kung hindi tungkol sa pera, ano ito? Xiaolin, sabihin ko sa'yo. Sa negosyo, walang hindi nakikita ang tao kung paano magpasya. Nag-aaway ka ngayon. Bukas masisira ang sasakyan mo. Dito sa kalye, kailangan mo akong hanapin. Maging matalino ka, huwag kang magpakamasungit, Xiaolin. Huwag kang magtanim ng galit. Sa susunod, bibigyan kita ng diskwento. Kagabi, tumanggap ako ng night shift. Sa daan pa uwi. Nagsimula na namang mag-ingay ang sasakyan. Kung hindi huminto ang sasakyan sa gitna ng daan, mawawala na ang buhay ko. Itinulak ko ang sasakyan pabalik ng walang tiyak na direksyon. Dumaan ako sa isang eskinita sa gitna ng bayan. Bigla akong nakakita ng isang ilaw na nakabukas. Ito ay isang napakasimpleng talyer. Nagtatrabaho pa ba ang mekaniko? Anong nangyari? May ingay ang preno, natatakot ako na hindi ito ligtas. Halos maubos na ang brake pad. At medyo maluwag na ang brake line. Hindi naman ito malaking problema. Aayusin ko lang ng konti, papalitan ko ng bago, 20 pesos. Sige, 20 pesos. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang preno. Buhay ng delivery driver nakasalalay dito.
Sige na. Kuya, ano po ang apelyido ninyo? Ako po si Chen, tawag niyo na lang po sa akin si Lolo Chen. Hindi madaling mag-deliver. Kung maaari, magtipid na lang. Maayos pa naman ang maintenance ng motor ninyo. Pero mag-ingat sa preno, ha? Hindi ka ba naluloko sa presyo mo, sir? Hindi ka kikita sa hindi dapat pagkakitaan. Sa pag-aayos ng sasakyan, ang pinapagawa ay ang sasakyan. Ang kinikita ay sa puso ng tao. Para mong tinitingnan ang tao na bobo. Sa huli, mapapansin nilang ikaw ay isang dayuhan. Noong gabing iyon, nagmamaneho ako pauwi sa paupahang kwarto gamit ang naayos kong sasakyan. Sa buong biyahe, hindi na muling umandar ang makina. Nakahiga ako sa kama, umiikot-ikot at hindi makatulog. Ang mga sinabi ni Zhao Mankang at ni Lao Chen ay nag-aaway sa isip ko. Ang mga matagal ng kliyente, handa akong alagaan ng mabuti. Dapat kumita, kumita. Hindi dapat kumita, huwag kumita. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang grupo ng mga rider sa aming site. Isulat ang isang linya. Sa kanto ng alley sa loob ng lungsod, may luma ng repair shop ni Atty. Chen, talagang hindi nanloloko. 123, palit ng brake pad, 20 lang. 123, nagpapagawa kahit gabi. 123, pagkatapos, screen ko na lang sa screen. Sa loob ko, unang beses kong naramdaman na parang nakatago ang hininga ko sa loob ng 3 taon. Parang nakahanap na ako ng daan palabas. Sabi rin ni Lao Zhu, maaasahan ang lugar na ito. Kahapon, nagpalit ako ng gulong. Kalahati lang ng presyo sa Mankang. Kakatapos ko lang doon. Talagang magaling si Master Chen. Sa isang kisap mata, naayos ko na agad. At sinabihan pa ako kung kailan magpapa-maintenance. Matagal na akong ayaw pumunta sa fulong na yon. Tuwing pupunta ako, sinasabi nilang masira pa ang isa. Para kang nagpapa-check up. Kaya ba ni Master Chen na makaalis? Walang problema, nasanay na ako. Ikaw ba yun, bata? Yung nag-post sa grupo. Sabi ng mga pumunta nitong nakaraang 2 araw, kalahati daw ay ikaw ang nagrekomenda. Kaya dapat mong linawin sa akin, kakain ako. Sapat ang pagkain. Pero tulungan mo akong bantayan. Huwag hayaang maghiyawan ang mga tao sa pila. Kung sino ang nauna, siya ang mauuna. Sino ang unang dumating, siya ang uunahin. Kuya, kailangang palitan ang handlebar nito. Kahapon kasi nahulog. Hindi na kailangang palitan, ang problema lang ay naluwag ang mga tornilyo. Medyo naiba ang posisyon ng pagkakabit. Ayusin ko at itutok ko ng mas maigi, bayad 5 piso. Sa 5 piso, magtatanong ako sa iba. Sabi nila, kailangang palitan ang buong handlebar, abutin ng 120. Anong palitan, ang ayos pa naman ng handlebar? Bakit mo papalitan yan? Kung kaya pa ay huwag nang palitan. Lahat ng natipid mo ay pera mo na pinaghirapan. Si Diane Motors. Salamat po, sir, salamat. Gino Chen, hindi ka ba nagsisisi sa ginagawa mo? Yung nag-aayos ng sasakyan, gusto nilang palitan ng maraming piyesa para kumita ng mas malaki. Ay, Xiaolin. May sasabihin ako sa'yo. Tingnan mo yung mga nagde-deliver ng pagkain o courier. Gaano kalaki ang kinikita nila sa isang araw? Isang delivery ilang piso lang. Lumalabas at pumapasok sa ulan. Kung gagawin ko lang para kumita ng konti. Nasaktan ko pa yung pinaghirapan nilang pera. Matutulog pa ba ako ng mahimbing? Pero masyadong maliit ang kita mo sa presyo na yan. Tingnan mo, nakabukas na ang tindahan ko ng 2 taon. Mula sa pag-aayos ng 3 o 5 sa isang araw. Ngayon ay umaabot na sa 23 sasakyan sa isang araw. Bakit? Dahil nagtitiwala sila sa akin. Ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na kita. Bigla kong naisip si Zhao Mankang. Nasa tabi ng kalsada ang tindahan niya. Malaki at maliwanag ang ilaw. Ngunit sa mga nakaraang araw, tahimik ang labas. Guro, hindi na umaandar ang sasakyan ko. Pakitingnan mo. Ginoo, nasunog ang fuse nito. Palitan mo na, 3 piso lang. 3 piso lang. Nang pumunta ako sa tindahan ng mabilis ang pagkukumpuni sa kanto ilang araw na ang nakalipas. Sabi ng iba, sira ang controller ko at kailangan itong palitan. Nagsimula sa 380. Sabi ko, mahal, kaya hindi ko pinalitan. Dinala ko na lang pauwi. Ginoo, ayos naman ang controller nyo, walang problema. Kailangan lang ay isang fuse. Kung pinalitan nyo talaga ang controller. Sayang ang 380. Ngayon, ang mabubuting tao ay hindi na marami sa panahon ngayon. Kong Shaifu. Palaging sinasara ang bunganga, di ba, hindi ba lagi nilang ginagawa yan sa buong garahe? Sinasabi na malaking problema ang maliit na sira. Hindi ako nagsasalita sa likod ng tao. Pero narinig mo na rin kanina. Controller 380. 3 piraso ng fuse. Ang kulang dito ay pera. At saka konsensya.
Ginoong Chen. Noong nakaraan, sigaw ay pinalitan ang baterya sa mansyong at nanloko ng 480. Hoy, Xiaolin. Baka hindi pa sira ang baterya mo. Naaalala ko rin. Pero itinapon niya yung pinalitan niyang baterya. Wala akong ebidensya. Tandaan mo sa susunod. Mga lumang piyesa na pinalitan sa sasakyan. Dapat ipakita ito sa iyo ng mekaniko. Ay save mo ito para sa sarili mo. Ito ang patakaran. At ito rin ay para sa iyong proteksyon. Susunod na mga panahon, laging abala si Lao Chen sa kanyang tindahan. Kilala na siya sa mga rider. May mga tao mula sa mga kalapit na istasyon na naglalakbay ng malayo para hanapin siya. May mga tao pang nag-video at nag-post online. Si Huitian, isang mapagkakatiwalaang mekaniko, kayang ayusin ng hindi nagpapalit. Naging sikat pa siya ng kaunti. Hindi na kayang abutin ni Lao Chen ang lahat. Tuwing may oras ako, pupunta ako para tumulong. Ay! Nang dahil dito, naging magkaibigan kami kahit magkaiba ang edad. Tingnan mo, ito ay namaga. Talagang hindi na ito maayos. Kailangan ng palitan ito ng luma para sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, maaari itong suriin sa ibang lugar. Ginoong Chen, sinabi niyo na ang lahat ng ito. Bakit hindi ko kayo pagkakatiwalaan? Sa mga bata sa labas, bakit hindi ko kayo pagkakatiwalaan? Bawat sasakyan, ano ang naayos at ano ang pinalitan? At magkano ang siningil? Itinatala ni Ginoong Chen ang lahat sa isang lumang kwaderno. Ginoong Chen, bakit niyo ito itinatala? Mas mabuti ang masamang tala kaysa sa magandang memorya. Anong sasakyan ang naayos at kailan? Anong bahagi ang pinalitan? Naiintindihan ko na. Sa susunod na bumalik ako, alam ko na. Baka may magsabi na inayos ko ang sasakyan. Ang talang ito ay katibayan din. Noong panahong iyon, hindi ko masyadong pinansin ang salitang ito. Nalaman ko lang na itong hindi kapansin-pansing lumang kwaderno ay nagligtas sa buhay ng lahat sa kritikal na sandali. Nagtatrabaho ka bang mag-ayos ng sasakyan? Hindi ako nag-aayos ng sasakyan, nandito ako para magtanong. Ginoong Chen, mukhang maganda ang negosyo mo. Ayos lang para makakain. Ang apelyido ko ay Liu, dito sa silangan ng lungsod. Mga responsable sa operasyon ng ilang delivery site. Sa ilalim ko, may hawak akong humigit kumulang sa 60 hanggang 70 delivery na sasakyan. Ginoong Liu, ito po ba ay? Sinasabi ko sa mga rider sa site. Sinasabi nila kamakailan na palagi kayong binabash sa grupo. Na hindi kayo nananakot kapag nag-aayos ng sasakyan. Kaya't dumalaw ako ngayon para makita kayo. Ito ay isang malaking kliyente. Ginoong Chen, sasabihin ko na ng diretsyo. Sa aming site may 6 o 7 sasakyan. Noong dati, palaging puno ang interface para sa mabilis na pagkukumpuni. Nagsasagawa kami ng magkakaugnay na maintenance. Ngunit sa nakaraang 6 na buwan, sobrang dami ng problema. Anong mga problema? Pagsisinungaling sa mga piyesa. Kahit napalitan lang ng maliit na piyesa. Nagsusulat ng napakaraming bagay sa resibo. Sa isang sasakyan, pwedeng ilista ang 7 o 8 piyesa. Ang presyo ay tumataas ng ilang beses. At ang pagkukumpuni ng sasakyan ay matagal. Inabot ng 3 araw bago naayos ang ipinadala ngayon. Walang magamit na sasakyan ng rider, parang nawalan ng kita. Gusto ko sanang itanong sa inyo. Kung nais niyong tanggapin ang aming sentro ng pangkalahatang maintenance. Maraming sasakyan at matatag ang trabaho. Malaki ang kontratang ito, Ginoong Liu. Kailangan kong ipaalam sa inyo ang ilang bagay. Lahat ng piyesa ay ayon sa presyo ng pagbili kasama ang nakatakdang bayad sa oras. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Kung ano ang pinalitan at magkano, malinaw na nakasaad. Hindi kailanman magsisinungaling. Ito ang gusto namin. Pangalawa, kaya ayusin, hindi papalitan. Yung kaya ayusin, ayusin. Hindi ko papayagang palitan nyo ng bago. Lahat ng lumang piyesa na pinalitan, itatago ko para sa inyo. Pangatlo, ang sasakyan na kinabukasan ay ayusin agad. Hindi namin hahayaang maantala ang rider. Isang sasakyan ay isang kita. Nandito ang sasakyan buong maghapon. Mas kaunti ang kikitain nila sa isang araw. Kahit mag-overtime pa ako, kailangang ayusin ito. Bawat sasakyan na naayos ko, ina-update ko ang talaan. Pwede niyong i-check anumang oras. Kailan naayos ang sasakyan kanino? Anong pinalitan, magkano ang nagastos? Malinaw na malinaw ang bawat detalye. Natatakot talaga ako. Takot na baka masyadong mataas ang hinihingi nila. Matakot silang umatras. Si Master Chen, 3 months ko nang hinahanap. Gusto ko lang makahanap ng taong katulad mo. Yung kumpanya sa full warehouse, mas maganda pa ang alok nila sa akin. Pero mas malalim pa ang pasok kapag mas maganda ang alok. Itong 4 na ito, walang isa man sa kanila ang para sa sarili nilang kapakanan. Lahat ay para mapanatili ang seguridad ng aming site. Ganitong uri ng mekaniko. Pinagkakatiwalaan ko. Kumusta, Gino Chen, subukan muna natin ng 1 buwan. May higit sa 6 na po sasakyan sa site. Ipapadala ng paunti-unti para sa maintenance at repairs. Kung walang problema sa buwan na ito, magtutulungan tayo ng matagal sa hinaharap.
Sige, tandaan ko yan. Bakit hindi pa masaya si Ginoong Chen? Malaki na ang order na ito. Mas malaki ang order, mas hindi dapat magyabang si Xiaolin. Mahigit 6 na po na sasakyan, may 6 na po na tao sa likod nito. May 6 na po na pamilya. Gusto ko lang sanang magpakasimple at magpanggap. Hindi lang ang pangalan ko ang nasisira, kundi pati ang kabuhayan ng iba. Ginoong Chen, makakasama ko kayo. Ayos naman ang takbo ng delivery mo. Bakit mo ako susundan? Ngayon, sa delivery, ang kita ko isang buwan ay ganito lang. Araw-araw akong kinakabahan na baka maloko. Makikipagtulungan ako sa'yo. Matututo ako ng isang kasanayan at matututo rin kung paano maging tao mula sa'yo. Ikaw ang magtatakda ng sahod. Sige, pero may isang bagay akong nais ipaalam sa'yo. Sabihin mo, sa pagtatrabaho sa akin, ang perang maaaring makatipid ay dapat ipasa sa kliyente. Ang mga piraso na maaaring ayusin ay hindi dapat palitan. Yung paraan ni Xuman Kang. Tapos na ang pagkakaibigan natin. Ginoong Chen, naranasan ko ng maloko. Alam ko ang pakiramdam na yon. Sa buong buhay ko, hindi ako mangloloko ng iba. Noong gabing iyon, ang ilaw sa dulo ng eskinita sa bayan ay mas matagal pang nagliwanag kaysa sa karaniwan. Hindi ko inasahan. Yung maliit na repair shop na mukhang walang kwenta. Simula ngayong gabi, magpapasimula tayo ng isang medyo malaking gulo sa kalye na ito. At hindi namin inasahan na si Boss Zhao mula sa full warehouse repair sa kanto ay nakabantay na sa atin. Matapos sundan si Lao Chen sa trabaho. Sa unang linggo ng pagtatrabaho niya, sobrang pagod ko na hindi na ako makatayo ng diretsyo. Dumarating ang mga sasakyan sa istasyon ng paunti-unti. Sa isang araw, 7 o 8 sasakyan. Palitan ang gulong at ayusin ang preno. Linisin ang mga koneksyon at ayusin ang mga linya. Tinuruan ako ni Lao Chen ng personal. Dito ko lang nalaman. Mukhang madali ang pag-aayos ng sasakyan. Maraming kaalaman dito. Kobayashi, tandaan mo. Unang pakinggan, saka panoorin. Huwag agad-agad bubunutin. Maraming sira, hindi kailangang palitan ng piyesa. Ayusin lang, linisin, ayos na. Kung hindi kailangang galawin, huwag galawin. Bakit mas maraming piyesa ang palitan, mas kumikita? Nakalimutan mo na noong na-scam ka dati. Ang pinakaayaw sa trabahong mag-ayos ng sasakyan ay ang pagkagusto mong magkamali. Kapag nakakita ng kahit ano, gusto mong buksan. Lahat gusto mong palitan. Hindi yan pag-aayos ng sasakyan, yan ay panlilin lang. Sa aming istasyon, may higit sa 6 na po sasakyan. Pinagkakatiwalaan kami ni Manager Liu. Kaya dapat naming igalang ang tiwalang iyon. Guru Chen, mas malinaw pa ang mga tala mo kaysa sa mga tala ng aming kumpanya. 3.6736 yuan 230. Ang makina sa puno ay nagbalik ng controller na 380. Ikaw na. Nalinis ang konektor ng linya 20 yuan. Ayos lang ang controller. Walang problema. Ito lang. Nakatipid ka sa akin ng 360. Sa 20 unit na ito, Ginoong Liu, ang makatipid ay pangalawa. Ang mahalaga ay ang mga rider ay nakakasakay ng maayos. Walang sira ang sasakyan. Mas ligtas sa daan. Agad itong kumalat sa istasyon. Sabi ng mga rider, simula nang si Lao Chen ang nag-ayos ng bisikleta. Mas gumanda ang takbo. Kumunti ang sira. 05875. Ang mahalaga, wala nang nakakaramdam na sila'y naloko. Ngunit sa tuwa ng iba, may mga nalulungkot din. Sa kanto, ang mankang fast repair. Sa mga panahong ito, walang tao sa paligid. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa isang banda, parang karapat-dapat siya. Ang bilis ng pagbabago. Noong hapon na yon, nasa tindahan ako, tumutulong kay Ginoong Chen na magpalit ng gulong. Isang pamilyar na anyo ang lumapit. Si Zhao Mankang. Oy, Ginoong Chen, ang swerte ng negosyo mo. Bihira kang makita ni Boss Zhao. Ginoong Chen, pareho lang tayo ng linya ng trabaho dito sa kalsada. Ngayon, gusto kong makipag-usap tungkol sa isang bagay sa'yo. Dapat may mga patakaran tayo sa ganitong trabaho. Masyadong mababa ang presyo mo. Nakakaapekto na ito sa buong kalsada, hindi na makapagtrabaho ng maayos. Sinasabi ko ba sa'yo, tama ba? Boss Zhao, ang presyo ko ay batay sa gasto sa pagproseso sa presyo ng pagbili. Kung ano ang dapat, iyon ang dapat. Hindi ko pinababa ang presyo. Hindi lang ako nagdagdag. Ay, hindi dapat ganun ang usapan. Sa negosyo, kailangan may kaunting puwang para sa kita. Ganyan ka kasi. Hindi ka lang kumikita. Pati ang merkado'y nalilito. Bakit hindi tayo mag-usap? Itaas natin ang presyo. Para lahat ay makabawi. Tumigil si Lao Chen sa ginagawa niya, tumayo. Boss Zhang, may tanong ako sa'yo. Isang batang lalaki na nagde-deliver ng pagkain. Nasira ang kanyang sasakyan at nagmamadali siyang maghatid. Pinalitan mo siya ng bateryang hindi naman sira. Kinuha mo siya ng 480. Komportable ka ba sa perang ito? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Naisip ko lang. Kailangan mong kumita ng maayos sa pag-aayos ng sasakyan.
Kung kailangang singilin, singilin mo. Hindi ka pwedeng maningil ng 1 sentimo ng sobra. Sinasabi mong taasan ang presyo. Gaano kalaki ang kita sa pagtaas? Gaano kalaki ang nakakasira? Alam mo ang tamang sukatan sa puso mo. Old Chen, huwag mo nang magpanggap na mataas ang tingin mo sa sarili ko. Akala mo ba'y sapat na ang iyong kaunting talino para magtagal? Mumurang presyo para makakuha ng mga kliyente. Para lang sa pansamantalang kasiyahan. Kapag dumating ang araw na hindi mo na kaya, tingnan natin kung makakatawa ka pa. Kung ito ba'y talagang magtatagal. Ang merkado ang magpapasya. Maliwanag ang mata ng mga customer. Lene. Siguro Chen ay hindi magandang tao. Nagmamadali siya dahil nawala ang malaking bahagi ng kanyang negosyo. Hindi ba dapat siyang magmadali? Baka gumawa siya ng gulo. Tama ang ating ginagawa. Nakatayo tayo ng tuwid, ano ang magagawa niya? Magtrabaho na tayo, huwag nang pansinin ang mga walang kwentang bagay. Ngunit sa puso ko, palagi akong nakakaramdam ng hindi ka panatagan. Tama nga, hindi lumipas ang 3 araw. Dumating na ang mga pangyayari. Noong araw na yon, natapos ko na ang maagang delivery. Habang nagbibisikleta ako, nadaanan ko ang Mankang Quick Repair. Halos hindi ko na napigilan ang bisikleta. Dumaan at dumaan. Huwag palampasin ang baterya 100 at 99. Mga kuya na nagdadala ng pagkain sa labas. Swerte nyo talaga. 100 at 99 palit ng baterya. Mas mababa pa sa presyo ni Lao Chen. Kuryente. Sa repair ng kuryente, electricity, Lao Chen, hindi mo akalain. Lao Chen, hindi mo akalain. Yung baterya niya ay nagbebenta lang ng 100 at 99. Ang presyo ng baterya ay hindi bababa sa halagang ito. Nagtatangkang malugi para makilala. Mukhang si Master Chen ay para sa atin dito. Kapag lumabas ang presyong ito, hindi ba't lahat ng mga rider ay pupunta sa kanya? Xiao Lin, isipin mo. Magkano ba talaga ang presyo ng isang maayos na baterya? Binibenta niya sa 100 at 99 kahit ang gastos ay hindi sapat. Ano ba ang pakinabang niya sa pagbebenta na ito? Para makuha ang mga customer. Ang pagkuha ng customer ay panlabas lang. Ang kinababahala ko ay kung ano ang meron sa 100 at 99 na baterya niya. Noong hapon na yon, tiyak na may ilang rider na hindi nakarating kay Lao Chen. Pumunta sila sa Mankang para magpalit ng baterya. Ngayon, may event si Master Chen sa Mankang. Yung baterya ay 100 at 99 lang. Pinapalitan ko na. Sa tingin mo, sulit ba? Si Xiao Zhao. Nung pinalitan kanya ng baterya, binigay ba niya yung luma sa'yo? Hindi. Sabi niya, kinukuha yung luma para maibawas sa presyo. Yung bagong baterya, ipinakita ba sa'yo ang packaging? Tiningnan mo ba ang label? Parang hindi. Parang hindi. Kinuha niya ito direkta mula sa loob. Lumabas at agad itong ininstall sa akin. Xiao Zhao, mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Kung ang baterya ay may problema sa pagtagal o namamaga at umiinit, bilisan mo at hanapin ako. Hindi naman, kahit gaano pa kababa, bagong baterya pa rin yan. Ginoong Chen, may napansin ba kayo? Xiao Lin, mahigit kalahating buhay ko na akong nag-ayos ng sasakyan. Tungkol sa baterya. Nakapresyo na yan. Kung ibinibenta yan sa 100 at 99, malamang nalulugi siya o may ibang dahilan. O ano pa man. Baka hindi yon bagong baterya. Ito ay refurbish. Anong ibig sabihin ng refurbish? Kinukuha ang lumang baterya. Palitan ang shell. I-repack ito at ibebenta bilang bago. Mukhang bago sa labas. Pero ang loob ay matagal ng luma na. Ang ganitong baterya ay nagagamit lamang ng ilang araw matapos palitan. Agad itong namamaga at nawawala ng karga. Sa malalang kaso, maaari pa itong uminit. May panganib sa kaligtasan. Hindi ba't delikado yon? Kung sakaling sumakay ang mga rider sa ganitong baterya, at bigla itong masira sa gitna ng daan, maliit na bagay na ang mawalan ng kita at mabawasan ng bayad. Natatakot lang ako na baka para makatipid siya. Gumamit ng hindi ligtas na materyales. Yung baterya na ito, kapag hindi maganda ang kalidad, maaaring magdulot ito ng malaking problema. Noong gabing iyon, unang beses kong nakita si Lao Chen na may ganitong pagkamahiyain. Wala siyang kahit kaunting kasiyahan sa kapahamakan ng iba. Sa halip, nag-aalala siya para sa mga taong nagtitipid. Yung rider na nagpalit ng baterya. Ginoo Chen, kailangan ba nating paalalahanan ang lahat? Walang ebidensya. Sinasabi ko na may problema ang baterya niya. Naging paninirang puri na ito sa likod. Paninira sa kapwa. Hindi natin pwedeng gawin yan. Kaya ano, magpapasensya na lang ba tayo habang niloloko ang mga rider? Maaaring maitago ito sa isang sandali. Hindi ito maitago magpakailan paman.
Hindi magtatagal. Masisira rin ang lihim. Hindi ko inasahan. Seryoso si Lolo Chen sa sinabi niya. Pagkaraan ng 3 araw. Ang unang balita sa grupo ng mga rider ay sumabog na. Nandito na naman siya. Sinasabi ni Master Chen, ang husay niya talaga. Magpadala ka ng message kay Xiao Zhao. Sabihin mong dumiretso na siya dito at itulak ang sasakyan. Huwag na siyang magmotor pa. May panganib sa kaligtasan ang sira na ang baterya. Hindi na pwedeng gamitin. Master Chen, pakitsek nga kung anong nangyayari dito. Kakaibang 4 na araw pa lang, ganito na ang itsura ng bagong baterya. Hindi ito bagong baterya, maliit. Tingnan mo ang mga bakas ng oksidasyon sa balot at sa koneksyon. Pinabalik niya ito sa pagkakasil, tingnan mo, parang bago. Pero matagal na itong luma sa loob. Kaya binenta niya sa akin ng 100 at 99, parang tanga ako. Ang totoong presyo ng bagong baterya, hindi pa umaabot ng 100 at 99. Kung totoong binenta kanya ng genuine na produkto, lugi siya. Binebenta niya ang na-renovate na ito, makakakuha pa siya ng kita. Hindi ba ito panlilin lang? Sinasayang lang ang pera ko sa baterya. Nadidelay pa ako sa pag-deliver. Huwag kang mag-alala, huwag mo nang gamitin ang sira na baterya. Delikado, bibigyan kita ng pang-emerhensya. Tapusin mo muna ang trabaho mo ngayon. Lahat ng kuryente. Gamitin mo muna ito. Hindi kita hihinga ng bayad. Pumunta ka sa 100 at 99 para magpa-uwi kay Enan Xianji. Ito ay peke na peke. Dapat niyang ibalik. Maestro, ikaw at si Enan Xianji ay para kayong dalawang magkaibang tao. Ipadala mo na ang order mo agad. Pero hindi pa tapos ang usapan na ito. Sa susunod na 2 araw, sunod-sunod ang mga malalakas na putok sa grupo. Pinakakawili-wili ang isang rider na ang pangalan ay Dashwang. Ang baterya nito ang init, bakit ang init nito? Sa warehouse, parang tinitingnan tayo na parang mga repolyo na pinuputol. Ngayon na, sisimulan ko na. Kung masyadong mahigpit, tutulungan natin. Pinapadaan lang ako habang nagde-deliver. Nakita ni Yuan si Zhao Mankang na napapaligiran ng mga tao sa gitna. Wala namang problema sa baterya ko. Kayo ang hindi nag-aalaga sa mga bisikleta nyo. 4 na araw lang, nagka-bulge na. Tapos sinasabi niyong hindi kami nag-aalaga. Na, lahat ng baterya ng maraming tao ay may problema. Hindi ba't hindi kami lahat hindi marunong magbisikleta? Kailangan ibalik ang pera, dapat ibalik ang pera. Nadismaya si Zhao Mankang sa kanyang sagot. Pero ayaw pa rin niyang magbitiw. Binibenta mo ang mga refurbished na produkto. Ito ay peke na pinalitan lang. Sino ang nagsabing refurbished? May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, huwag kang manghuhula. Mag-ingat ka, maghahabla ako sa iyo ng siraan. Ginoo, pakiusap, pakinggan mo kami. Totoo bang recondition ang baterya na ito? Bigyan mo kami ng tiyak na sagot. Kayo na ang bahala magpasya. Malinis ang kawad sa bagong baterya. Maayos, pero may oksidasyon ang kawad ninyo. May halatang kalawang, gamit na ang lumang kawad. Bagong-bago ang casing. Dito ay luma na. Katutubong na nga talaga. Ano ang gagawin natin kay Master Chen? Ayaw niyang mag-refund. Mag-away na lang kayo sa kanya. Huwag munang magpadalos-dalos. Tiyak siyang walang ebidensya. Wala kayong magagawa sa kanya. Agad na itigil ang paggamit ng unang bateryang nag-init. Napakadelikado, mayroon akong reserbang lumang baterya. Magandang kondisyon. Pahiram ko muna sa inyo para sa emergency. Walang bayad, kapag na-refund na kayo, saka kayo bumili ng maayos. Alam din ng ikalawang refund na ito ay issue ng kalidad. Maaari kayong magreklamo sa ahensya ng regulasyon sa merkado. O tumawag sa hotline ng mga mamimili. Ito ang tamang paraan para ipaglaban ang karapatan. Walang silbi ang mag-ingay sa harap nila. Na, bakit hindi natin naisip yon? May mga panganib sa mga refurbished na baterya. Kung talagang uminit at magliyab ito, hindi na ito tungkol sa pera. Kung palalawakin ang usapan, ito ay may kinalaman sa pampublikong seguridad. Tiyak na mamamahalaan ng mga otoridad. Naging baliw ang tao dahil sa kalaban. Sa halip, tinulungan pa ng kliyente na ayusin ito. Itinuturo sa lahat ang tamang daan para ipaglaban ang karapatan. Ang ganitong puso, hindi kayang tumbasan ni Zhao Mankang. Ginoong Chen, maaari mong gamitin ang pagkakataong ito ngayon. Upang talagang durugin si Mankang. Napakagandang pagkakataon. Dapat tayong manalo sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan at konsensya. Hindi sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. Ngunit siya ay nakapinsala sa napakaraming tao. Hindi na natin kailangang magsalita pa. Yung mga baterya ay kusa ng mabubulgar. Balang araw, boboto ang mga kliyente gamit ang kanilang mga paa. Ngunit sa ganyang gulo, tapos na ang negosyo na puno ng stock.
Maaari ba siyang huminto ng maayos? Kapag ang tao ay nasa sitwasyong walang takas, maaaring gumawa siya ng mga hangal na bagay. Mag-ingat tayo. Ngunit huwag tayong matakot. Kung tama ang ating ginagawa, hindi tayo matatakot sa anino. Akala ko ay tapos na ang bagay na ito. Akala ko titigil na si Zhao Mankang. Mag-iisip siya. Sobrang nainosente ako. Isang tao na naipit na sa sulok at hindi makakain ng galit. Ang iniisip niya ay hindi kung paano magiging maayos, kundi kung paano ibabagsak ang kalaban. May mali sa tanong ng taong ito. Boss, pwede bang mag-wholesale ng bateryang ito? Ang maliit kong tindahan ay hindi pwedeng mag-repair o magpalit. Hindi ako nagbebenta ng maramihan. E paano mo naman pinoproseso ang mga lumamong baterya na napalitan? Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Haha. Parang hindi tama si Master Chen. Palagi niyang tinitingnan yung mga lumang baterya mo. Yung mga lumang baterya ay pinalitan ng mga customer. Yung mga emergency na iniwan ko, lahat ay nakatala. Kung saan galing na sasakyan. Malinaw na malinaw. Bakit niya tinatanong ito? Yung mga yon ay maingat na iningatan ni Lao Chen. Mga luma na baterya na nakatala ng maayos para sa emergency. Baka may ibang nag-imbestiga na. Pagkatapos umalis ng kahina-hinalang lalaki, pangatlong araw na. Dumating ang mga pangyayari. Karaniwan, palagi kaming nagkakatuwaan tungkol kay Lolo Chen sa grupo. Pero noong araw na yon, may isang nagpadala ng isang mensahe na nagpanginig sa puso ko. Yung nagpadala ng mensahe ay isang na hindi ko masyadong kilala. Habang nagtatrabaho sa pag-aayos ng sasakyan, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Gino Chen, ano po sa palagay nyo? May nagkakalat ng chismis sa grupo. Sinasabing nagbebenta ka ng lumang baterya para manloko. Xiao Lin, napansin mo ba? Ang mga nagsasalita ay mga bagong salta sa grupo. Wala ni isa sa kanila ang kilala. Nang makita ko, hindi ba totoo? Ang mga ito ay mga ina o bagong salta sa grupo. O kaya naman ay hindi kailanman nagpapakita. Lahat ay nakatuon kay Lao Chen agad. May nagsadyang ganito. Gawa ba ito ng full position? Hindi nagsalita si Lao Chen. Pero alam naming dalawa. Yung masamang repair shop na nagbebenta muli ng luma. Yung masamang repair shop na nagbebenta muli ng luma, yung lalaking tumitingin sa mga lumang baterya. Yung lalaking tumitingin sa mga lumang baterya. Dahil sa bigla ang chismis na ito. Ng mga bote, 3 bote. Ang set na ito ay magkakaugnay, ako ay nagdadala ng bote. Ang set na ito ay magkakaugnay. Boat, gusto sanang sabihin ni Ginoong Chen sa inyo, na nakatanggap kami ng ilang reklamo sa aming istasyon. Na sinasabing pinalitan nyo ang lumang baterya ng sasakyan sa istasyon. May nagpadala pa ng larawan. Ginoo Liu, naniniwala ka ba? Ako, naniniwala ako sa'yo. May nagdala pa ng reklamo. Sa ahensya ng merkado. Sinasabi na ikaw ay sangkot sa palitan ng luma ng bago. Hindi ko magagawang itago ito para sa'yo. Paano na kaya si Master Chen? Gusto kanyang ipahamak ng lubusan. Itong guro, mag-isip ka naman ng paraan. Xiao Lin, bakit ka nag-aalala? Hindi ba ako dapat mag-alala? Sinasiraan ako nito. Kailangan bang magtagumpay ang paninira? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Ang mga lumang piyesa na tinanggal sa sasakyan ay dapat ibigay ng personal. Ang mga dapat itago ng kliyente ay kailangang record. Tungkol sa mga lumang baterya na ito, bawat isa ay naitala ko. Kung kailan, mula sa anong sasakyan, anong plaka, at kanino ito ibinigay. Anong sitwasyon? Malinaw na malinaw. Ito ang aking lakas ng loob. At saka, bawat sasakyan na inayos namin para sa istasyon. Ano ang pinalitan? Bagong bahagi o lumang bahagi? Nakaayos na lahat sa listahan. Ang bagong baterya ay tinanggal ko sa harap ng kliyente. May mga label ng packaging at record ng bayad. Lahat ay may ebidensya. Hindi ako kailanman nagpalit ng lumang baterya para sa sasakyan ng istasyon. Gusto niyang isisi. Kailangan niyang magpakita ng totoong ebidensya. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Yung mga luma at mahihirap na patakaran ni Lao Chen. Sa mahalagang sandali ay naging parang pananggalang. Pero ganito talaga ang katwiran. Para mapawalang sala ang bagay na ito, kailangan pa rin ng isang paraan. Naisip ni Lolo Chen. Nagpasya siya. Hindi tumakbo si Xiao Lin, hindi rin nag-alala. Inimbita pa si direktor ng regulasyon. Para ilabas at suriin sa harap. Kung malinis o marumi, malalaman agad. Paano ang mga chismis sa grupo? Nasa katotohanan Xiao Yan. Hintayin ang malinaw na pagsusuri. Ilalantad ang mga katotohanan. Tiyak na mawawasak Xiao Yan. Hindi na natin kailangan makipag-away sa mga peking account. Mas lalong naguguluhan. Pumasok ka. Guru Chen, tingnan ninyo. Ito ay ibinigay ng nag-ulat.
Sinasabi na nakuha ito mula sa inyong pwesto. Ginoong Liu, tingnan niyo ang mga modelo ng bateryang ito. Ito ay lumang modelo ng uri G. Matagal nang hindi na ito ginagawa. Ang mga sasakyan ng aming istasyon ay gumagamit ng bagong modelo ng uri E. Ang lumang bateryang uri E ay hindi talaga bagay sa sasakyan ng istasyon. Paano ko maibibigay ang baterya sa sasakyan ng istasyon? Na hindi bagay sa kahit anong sasakyan. Na, ang mga sasakyan sa ating istasyon ay lahat V-type. Na may ibang konektor. At saka itong papel. Hindi ako naglalagay ng papel sa mga lumang baterya. Ang mga lumang bahagi ay nakatala sa aking libro. Isa-isa ang mga ito. Ang papel na ito ay idinagdag pagkatapos. Malinaw na gusto nilang ipasa sa akin. Ito ang record ng pagkukumpuni ng bawat sasakyan sa ating istasyon. Sasakyan na may ras na plaka. Noong buwan na araw, pinalitan ng bagong na baterya. Nandoon si Xiao Zhao bilang saksi ng buksan ng pakete. Narito ang record ng pagbabayad. Sasakyan na may line na plaka. Linisin ang koneksyon ng linya. Hindi pinalitan ang baterya. Ginoong Chen, sinabi ko na hindi ka gagawa ng ganitong bagay. Mas detalyado pa ang mga tala mo kaysa sa talaan ng kumpanya namin. Kung may sinuman na muling magsasabi na pinalitan mo ang lumang baterya sa istasyon, hayaan siyang patunayan ang mga tala na ito. Kahit nasabihin ko lang na wala akong kasalanan, hindi ito sapat. Nais kong anyayahan ang mga kasamahan mula sa ahensya ng merkado na makisali dito. Suriin ng harapan ang aking mga lumang baterya. Kaya kong i-verify ang pinagmulan ng bawat isa. Malinis o marumi. Hayaan ang mga otoridad na magbigay ng paliwanag. Sa ganitong paraan, mawawasak ang mga chismis. Maging komportable ako sa aking isipan. Ang kahilingang ito ay makatarungan at makatwiran. Tutulungan kitang makipag-ugnayan. Ito ay noong nakaraang buwan, daang araw. Mula sa isang pribadong electric scooter na pinagbago. Noong time na yon, nagkaroon ng bukol ang may-ari. Kailangan palitan ng bago. Yung luma, iniwan ko ayon sa patakaran. Naka-record, pumirma ang may-ari. Ito yung sasakyan ni Dashuang. Yung pinalitan na baterya noong nakaraang beses na puno ang imbakan. Nanghiram ako ng mainit na bagay mula sa kanya bilang pamalit. Ibinalik niya ito sa akin pagkatapos. May tala ito. Ginoong Chen. Napakaayos ng iyong mga tala. Bawat lumang bahagi ay may malinaw na pinagmulan. May perma at tala. Sasabihin ko, sinuri namin ang napakaraming repair shop. Bihira ang ganitong malinaw na alaala mo. Ako ay isang mekaniko. Wala akong gaanong kakayahan. Isa lang ang alam ko. May darating at may alis. Kailangan malinaw ang mga tala. Ganito, hindi ka maluloko. At hindi mo rin maluloko ang iba. Matapos ang aming pagsusuri, ang lahat ng lumang baterya mula sa repair shop ay may malinaw na pinagmulan. Kumpleto ang mga tala. Pagsisinungaling at pagmamanipula ng ebidensya. Malicious na pag-uulat. Ito mismo ay isang labag sa batas na kilos. Susundan namin ang linyang ito upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng kaguluhan. Sinasabi ko lang na mabuting tao si Master Chen, di ba? Ang mga nagkakalat ng chismis ay walang utang na loob. Para nilang sinisira ang reputasyon niya. Sino ba talaga ang gumawa niyan? Kapag nalaman, hindi pwedeng palampasin. Salamat sa mga kasamang nagbantay sa usaping ito ngayon. At salamat din sa lahat ng tumulong at sumuporta sa akin. 2 taon na akong nag-aayos ng sasakyan. Manatili sa isang patakaran. May darating at aalis. Malinaw ang mga tala. Kung pwedeng ayusin, hindi papalitan. Hindi mananakit ng tao. Ngayon ay nalilinis na. Hindi dahil marunong akong makipagtalo o sumagot. Nasa aklat na ito ang susi. Ito ay tiwala na talagang naipon sa loob ng 2 taon. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng planong ito. Ngunit nais kong sabihin. Sa negosyo man, o sa buhay, hindi ka makararating sa malayo kung umaasa ka sa panlilinlang at pananakit sa iba. Kung talagang nais mong makabangon, dapat mong gawin ng maayos ang iyong tungkulin. Sa tindahan ni Kobayashi, itong negosyo. Mas magiging responsable ka na ngayon. Ako na ang tumatanda at kailangang magpahinga. Gino Chen, nasa mga 50 ka pa lang. Sakto pa ang edad mo. Kaya mong harapin ng mag-isa ang mga gawain ngayon. Gusto ko lang makita kung tunay mong naintindihan ang 2 alituntunin. Kung talagang nakaukit sa puso mo. Guro, tulungan mo akong tingnan, parang may problema yung manibela habang tumatakbo. May malaking problema ba? May mga nakapila pa akong ibang trabaho. Guro, baka sira na yung suspension. May kaibigan akong ganito rin. Nagpunta siya sa repair shop at pinalitan ng buong set. Umabot ng halos 2,000. Baka gusto mong magpalit din ako ng bago. Para lang makaramdam ako ng kapanatagan. Hindi problema ang pera.
Xiaozhou, hindi mo na kailangang palitan ang suspensyon ng sasakyan mo. Hindi na kailangang palitan kasi parang lulutang na nga ito. Hindi ito tungkol sa suspensyon. Problema ito sa hangin ng gulong dito. At may lumuwag na bolt dito. Kaya kapag tumakbo ka, parang lumulutang. Ilang daang piso. Sisikapin kong ayusin ito para sa'yo. Kailangan lang ng kaunting hangin. Ilang daang piso. Ganun lang kasimple. Baka hindi mo lang napansin. Baka mamaya may problema na naman. Kung hindi ka kampante, naayos ko na. Subukan mo muna sa labas ng tindahan, 2 ikot. Kung kailangan mong ibalik, libre ko pang susuriin ng mabuti. Hindi ako nagsisinungaling. Hey, hindi na talaga lumilipad. Matatag at maayos. Guro, ganito po ba talaga? Sinasabi ko na nga na kailangan ng palitan ito. Bakit kailangan mo pang magsabi ng totoo? Kung papalitan mo ito, makakakuha ka ng mas malaking kita, di ba? Xiaozhou, tingnan mo ang bawat sasakyan sa tindahan natin. Ano ang naayos at ano ang pinalitan? Magkano ang nagastos? Lahat ay malinaw na naitala. Ang kayang ayusin, hindi papalitan. Ito ang alituntunin na itinakda ng aking guro. At ito rin ang aking alituntunin. Kumita ng pera mula sa isang transaksyon. Nawawala ang mga suking bumabalik. Mas pipiliin kong kumita ng mas kaunti sa 1,000. Basta't iniisip na babalik ka ulit. At sasabihin sa iba na tayo ay tapat. Guro, umaasa ako sa iyong mga salita. Kapag may sira ang sasakyan ko, ikaw ang tatawagan ko. Yung mga kasama ko na may mga racing car. Ipinakilala ko rin sila sa iyo. Nakita mo na, Ginoong Chen. Iyan nakita ko na. Mula simula hanggang wakas. Sabi ko nga, totoo lang. Kailangan niyang palitan ito. May konting kibo rin akong naramdaman. Normal lang na may makaramdam ng ganito, walang masama. Yung naramdaman mo pero kaya mong mapigilan. Sa paggawa ng tama. Kaya mo na, Kobayashi. Ano bang pakialam ko? Magaling ka sa crafts. Magaling ang mata mo. Kailangan lang sanayin ang kamay. Pero ang puso, hindi ito matuturo. Kailangan itong maunawaan ng sarili. Tungkol sa nangyari ngayon, ang kliyente ay kusang nagpunta. Kusang nagbayad. Walang pumipilit sa iyo na magsabi ng totoo. Sa ganitong pagkakataon, kaya mo bang magpakatatag? Iyan ang tunay na paghawak sa bagay. Bigla akong nakaintindi. Bakit sa taong ito, si Lao Chen ay laging nag-aabot ng trabaho sa akin? Habang siya ay nanonood sa tabi. Hindi siya nanonood kung magaling ako. Naghihintay siya. Naghihintay para sa isang pagkakataon na walang nagmamasid. Lahat ay nakasalalay sa konsensya. Tingnan natin kung anong klaseng tao talaga ako. Kobayashi. Sasabihin ko sa iyo isang taos pusong salita. Wala naman akong gaanong kakayahan sa buhay na ito. Nasa isang maliit na tindahan ng sasakyan lang ako. Pero masaya ako sa buhay ko. Kapag nakikita nila ako sa barangay, tinatawag nila akong Guro Chen. Totoo at taos puso ang kanilang saloobin. Mas malakas ito kaysa sa kahit ano paman. Noong panahon ni Zhao Mankang, mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa akin. Pero sobra siyang kinakabahan habang kumikita. Takot na baka may makapagsumbong sa likod niya. Nang madapa siya, sa kanya naisip ng malinaw. Kapag ligtas ang kita, saka siya makakatulog ng mahimbing. May isang prinsipyo sa pagiging tao at negosyo. Kumikita sa pamamagitan ng kasanayan. Gumawa ng may konsensya. Hindi laging marami ang kita. Ngunit pang matagalan ang kita. Kumita ng maayos. Makakain ng maayos habang buhay. Guro Dong, sa 2 taon na ito, itinuro mo sa akin kung paano ayusin ang sasakyan. Tandaan ang 2 patakaran, una. May darating at may alis na bagay. Itala ang mga account ng maayos. Pangalawa, ayusin at huwag palitan. Huwag kailanman lokohin ang mga kliyente.